Salamat po kami sa napakagandang pagkakataon na katagpuin ka namin ngayong umaga. Nasabi po ni sa Psalms, ako'y natutuwa na kanilang sabihin sa akin na tayo pumaroon sa bahay ng Panginoon. Isa po kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kami narito, pangsambahin ka, takilain, itaas ang iyong pangalan, sapagkat ito lamang po, Panginoon, na kaya namin ibalik sa kabutihan na ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Lord, patuloy na namin inanyayahan, Panginoon, at ang mga salita mo ay maging mapagpala sa bawat isa sa amin. Binabalik po namin ang aming pagpurit, pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay medyo nalungkot. Nasaan na kaya yung iba? Palibasa, yung church natin sa Centelia ay maliit. Kaya pag umabot po kami ng 40, siksikan na po yun. No? Siksikan na kami doon sa church. At isang pagpapala po sa darating na taon na ito, naalala ko po yung doktor ko, no? Ako'y pumunta ng heart center noong Monday. Nasabi po ng doktor ko ay, Pastor, ang goal po natin ngayon ay palakasin yung heart mo. So, kailangan mong mag-workout, kailangan mong pag umaakit sa matataas na lugar para, sabi niya, lumakas yung heart mo, yun yung pinaka-exercise mo. Naalala ko yung aking doktor na sabi nga, mabuti pa itong doktor kung may goal. Ano ba yung goal sa Tagalog? Yung goal, ano sa Tagalog yung goal? Midhingin ba? Layunin? May layunin na ako po ay palakasin. So sa atin, bilang mga Kristiyano, isang pangunahin na layunin natin o yung goal natin sa buhay ay palaguin ang ating spiritual na buhay. Na alam mo po kung bakit. Sabi ko sa church nung Sunday, bago po ako umalis, kasi 11 o'clock, aalis na kami, umating pa po kami ng service, at si Brother Bobby po yung aming mag-preach. Ang ganda po ng sinabi niya, pero sabi ko, kahit anong ganda ng isang mensahe sa loob ng simbahan, no? Pag hindi mo pipiliing sundin, no? At sa buhay ito, mawawala ng maguluhan yung ganda ng salita ng Diyos hanggang hindi nakikita sa atin yung resulta ng ating buhay, yung ating pinapakinggan. Kaya sabi ko sa kanila, ang goal natin ngayong this coming 2026 ay maitayo yung simbahan. No? Kasi naghahanap, kung loloobin ng Panginoon na babayaran yung church, ma-extend po namin yung church na yun. At kung hindi naman, ay ang goal namin ay makapagtayo ng panibagong simbahan. Kasi nga po, pag may okasyon, hindi ka makapag-imbita kasi maliit. O maliit lang po yung church. Kaya sabi namin, ang goal natin ngayon ay kailangan natin maitayo yung church. So ang goal po namin, kailangan namin lahat kami ay magbigay ng bahagi namin. No? Halimbawa, meron po kami binabayaran na 380. So, dinivide po namin yung kung ilan lahat kami at yun po yung babayaran namin. Yung goal namin, kailangan namin tapusin yun within 5 years. No, kaya sa buhay natin, marami po tayong layunin at mithiin na dapat makamtan. Pero hindi natin makakamtan yung isang bagay na yon hanggat hindi tayo nagsisimula na gawin yung bagay na yon. No? Marami po sa atin, nakaraan po yung taon. Alam ko po, nag-isip po kayo na yung 2026 ay gagawin kong matagumpay yung aking paglilingkod. Hindi ako a-absent. Sino pa sa atin nagsabi na hindi ako a-absent sa church? Ako, tahimik lahat. Hindi lamang yun. Yung goal ko ay
yung goal namin ngayon sa Centella, lahat ng hindi mananampalataya, ang pamilya, ay sikapin nila na madala sa Panginoon. Actually, meron na po na mga kapatiran doon na hindi mananampalataya yung asawa. Pero mindset ko po na dalhin ninyo yung inyong asawa. Kasi kung hindi, makikita nyo, habang kayo'y inanyayahan ng Panginoon, doon sa kaharian ng Panginoon, tapos may iiwan yung asawa mo, isang napakalungkot ng pangyayari yun. No? Sabi ko doon sa mga kapatiran na isa lang na umaakin, simula ngayon, pag-pray yung asawa mo. Siguro meron po nangyari prayer, yung kanya pong asawa ay nahuli sa sabong. Di, ang laki po ng perang pinakawalan, tinubos yung asawa. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, ngayon nagsisimba din niya langit. Kailangan na palang makulong. Para ho makapagsimba. Ngayon, nagtutuloy-tuloy po yung lalaki na dumalo sa church. So tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, itong taon ng 2026, ano po ang ating goal? Ano po yung ating bithiin? Ano po yung ating layunin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kasi kung wala, dapat mahirap po pag wala tayong layunin, wala tayong goal. Ibig sabihin, para tayong nagpapaputok ng baril na wala tayong tinatamaan. Dapat meron tayong goal sa ating buhay bilang mananampalataya. Ang goal ko ngayong taong ito ay, halimbawa ako hindi masyadong aktibo sa church. Gagawin ko sa loob ng taong ito na ako ay magiging aktibo sa loob ng church. Yun pong isang goal natin na dapat natin tingnan. No? Kasi wala pong halaga yung paglilingkod na wala pong resulta eh. Totoo po yan. Kasi hindi tayo lalago. Ang pinag-uusapan natin dito sa pagbabalik ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. Dalawang bagay po yung sinabi niya, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa karyang inihanda ko sa inyo. Mahalaga pong sinabi ng Panginoon, kapag hindi po natin na-target yung mabuti, no, at tapat na alipin, I think may problema po tayo sa pagpasok sa karyang ng langit. Ano po yung pinapangaral ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ayaw po natin mga Kristiyano, nasa pintuan lang tayo ng kaharian ng langit. O sino ba sa inyo gustong nandun na kayo sa pintuan ng church? No? Sa pagiging Kristiyano natin, hanggang doon lang tayo sa pintuan, hindi tayo nakapasok. Malungkot po yun. No? Kaya kailangan po natin, may goal tayo, may layunin tayo, na tayo po ay tumugon sa lahat ng gawain ng Panginoon para tayo po ay makarating sa ninanais ng Panginoon sa buhay natin. At paano po natin gagawin yun? No? Sabi diyan, a fresh start. No? Ano sabi diyan? Ano sabi? Bagong simula. So, hindi natin pwedeng sa taong ito, ano yung sisimulan kong gagawin? Alam niyo po yung mga kumpanya, katulad ni Kalastarisa, malalaking kumpanya, no? May panibagong goal yan sa taon na ito. No? May panibagong bidihin yan at layunin. Na yun po yung kanilang gagawin. Naalala ko po yung kaibigan kong pastor, no? Pinanyayaan niya sa kanyang church anniversary. Malaki po yung church nila. At ang sabi niya sa akin, Pastor, lahat ng sasabihin mo sa anniversary namin, ngayong taong ito, yan po yung aming lalakaran ngayong taon. Tama po yun. No? Gusto nila na lahat ng sasabihin doon sa kanilang anibersaryo, yun po yung kanilang goal sa loob ng isang taon. Kaya mahalaga po, ang sabi diyan, a fresh start. Bago, no? Na pagsisimula. Siguro yung mga nakaraan natin, nangyari na po yun. Ano po ang sabi ng Bible? Ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon.
Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y magaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sinabi po ng Diyos kay Isaiah ang mga salitang ito nung sila po ay nasa Babylonia at nagkataon na sila po ay alipin doon. At ang mga Israelita ng panahon na yun ay wala ng pag-asa na mayroon pang bagong gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang hirap pong maging alipin, ang hirap pong makukub ng isang kaharian ng panahon na yun. No? Wala kang karapatan sa iyong sarili. Alam niyo po, pag sinabing alipin noon, wala kang value. No, wala kang halaga. Kaya nga ang alipin noon, pag pinagbili, wala kang reklamo. No? Isipin mo sa kasaysayan po ni Jacob, no? Ilan po yung anak ni Jacob? Kung natatandaan nyo, ilan po anak ni Jacob? Sabi ko na sa inyo, may Bible quiz tayo. 12, no? 12 yung kanyang anak. Pero ang totoong anak niya lang sa tunay ng dalawang asawa, kay Raquel at kay Leah, ay 10 lang. Kaya lang, nung nagpapaligsahan yung magkapatid, ang sabi niya, meron silang alipin, no? Yung kay Raquel ay si Bilha, yata, si Silpa at saka si Bilha, yun po yung dalawang alipin nila. Eh nung hindi magkaanak si Raquel, nagsiselo siya, ito yung aking alipin, anakan mo. Kaya nagkaroon po ng dalawang anak sa ibang babae, si Jacob. Tandaan po ninyo yun, lalabas yun sa exam. No? Tingnan mo, ganun po yung alipin noon eh. Pag sinabi, dalaga yun o pag sinabi nito, anakan mo, wala kang magagawa kasi wala kang value eh. Kaya dito, wala po silang value at wala silang nakikita magandang patutunguhan dahil sila po ay nasa under ng Babylonian. Kaya sabi dito, masdan mo, sabi ng Diyos, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na hindi mo pa nakikita. Alam mo, pag wala kang goal, wala kang bagay na mabuting nakikita. Kasi wala kang iniisip eh. Di ba? Yung mga tao pong umasenso sa buhay, palagi po yung mayroong bitiin, may layunin. Naalala ko yung isang Pilipino, no, na nasa Europe ngayon, na Pilipino siya, na nagtayo po siya ng malaking restaurant doon. Sino nakapanood sa inyo nun? Oh, ang laki ng restaurant niya. At Filipino delicacies lahat. At habang may kumakanta, kumakain mga Filipino dish, o ano. Alam niyo po, sabi nga niya, wala akong ganun dati. Pero nakita ko na mayroong potensyal. Meron pa akong pwedeng gawin. Meron pa akong dapat layunin na umangat sa buhay. Isa po siya sa may-ari ng napakalaking restaurant sa Europe. Tingnan po ninyo. Kaya pag tayo po mga kapatid ay walang goal, hindi natin makita yung magandang gagawin ng Diyos sa atin at hindi tayo sasabihin natin hindi ako bahagi ng ganyang klaseng pagkatagumpay. Kasi wala akong goal sa buhay. Kailan ka magsisimula? No? Dumadaan yung panahon, paulit-ulit. No? At pinakamabigat na struggle mo, yung sarili mo, pagdating mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi wala kang motivation, wala kang goal. Na dapat ay malampasan mo yun. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sabi niyan, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Pansinin po ninyo yung talata. Once na nakapag-isa ka na kay Kristo, ang sabi doon, meron kang bagong pagkatao. Ibig sabihin, hindi lamang yung buhay mo, kundi lahat ng pag-iisip mo, yung laman ng pag-iisip mo, binago na ng Panginoon. Kasi ito yung goal ng Panginoon sa buhay mo. Ito yung mithi ng Panginoon sa buhay mo. Yung ikaw ay baguhin ng ating Panginoon sa dati mong
pagkatao. Alam niyo po, minsan, pag wala tayong goal, nung nakaraang gabi, ay meron pong lumapit sa akin. Kaya po hindi ako naka-attend ng ating Bible study. Isa po siyang Christian, at sabi niya, Pastor, pwede ba kitang makausap? Sabi ko, sige, sabi ko, mamaya mag-usap tayo. Nag-usap po kami sa isang lugar na tahimik. Alam niyo po, pinakamalaking problema niya sa buhay ay love life at the age of 57. Talo pa yung binata at dalaga. Nagulat ako kasi sabi niya, problema ko po, Pastor, ay yung aking pong asawa ay merong ibang nagugustuhan. At sabi sa kanya ng asawa niya, grabe yung asawa niya, pinagharap sila at pinamili. Sabi ng asawa niya, siya na yung aking mahal, hindi na ikaw. For 11 years, si Sarisa na sila nagsama at meron 2 anak. So sabi ko sa kanya, anong plano mo? Kasi hindi naman ako yung pwedeng sumagot dahil siya magdidesisyon eh. Di ba? Sabi ko, so anong plano mo? No? Sinabi sa'yo ng iyong asawa na gano'n. Pastor, di ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin na mawala siya sa aking piling. Pero sabi ko, ano yung nararamdaman ko? Sabi niya, Pastor, hirap na hirap ako. Sabi ko, bakit hindi ka magkaroon ng goal? Pabayaan mo na siya. Mag-focus ka doon sa 2 anak mo. Ang dami kasi at the age of 57, ang anak ay grade 1. Yung isa ay grade 3. Sabi ko sa kanya, mag-focus ka sa 2 anak mo. Kung yun na yung pasya ng asawa mo, wala ka nang magagawa. Hindi mo kayang matanggap. Pero siya tanggap niya eh. Kailangan sabi ko magkaroon ka ngayon ng goal na palakihin yung mga anak mo, buhayin sila sa biyaya ng Panginoon, hayaan ka niya asawa mo kasi masaya na yung asawa mo. Sabi niya, Pastor, umiiyak siya. Umiiyak siya at hindi niya kaya matanggap. Minsan nakakaawa, no? Hiro mo 57 saka ka lang umiiyak sa pag-ibig. Eh sabi ng Panginoon, kalimutan mo na yun. Wala na yung dati, wala na eh. Nagpasya na siya. So kawawa ka kung di ka magmumukon ngayon. Ang sabi ng Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Napakaganda ng talatang ito, nagsabi ng Diyos, ang habag ng Diyos sa atin ay walang kapantay ito'y laging sariwa bawat umaga. They are new every morning. No? Ang goal ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng sariwang buhay, maayos na buhay. Pero kung wala tayong goal sa sarili natin, mabubuhay tayo sa mga bagay na mahirap tanggapin. No? You cannot start a good start. No? Alam niyo po, nung ako'y nanonood po ng, mahilig po ako sa sports eh. Sino sa inyo nanonood nung, ano nga yung nakaraang laban natin? SEA Games. Yung pong mga nananalo, yung mga nakakuha ng ginto sa akin, ang sabi nila, pinadala kami dito, ang goal namin, hindi lamang maglaro, hindi lamang sumali, kundi ang goal namin ay manalo ng gintong medalyo. Ito pong mga player natin, ay nakaranas po ito ng kakaibang karanasan sa kanilang pagpapractice. Maaaring yung iba po ay nalinsad yung paa, napilayan. No?
Pero hindi yun lagi tinitingnan nila. Laging sinasabi nila mayroong bagong pag-asa, mayroong bagong bukas. Kung magsisimula ka ulit ng tama, simulan mo ulit ng bago. Sa buhay po natin bilang mga tao, nagkakamali tayo, pero hindi tayo nananatiling nagkakamali. We can stand and we can start again. No? Tatayo tayo, magsisimula ulit tayo ng bago. So pag-usapan po natin, number 1, para tayo po ay makapagsimula at fresh start, release the past. Kalimutan mo na yung mga nakaraan mo sa buhay. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng dahilan kung hindi mo mararating yung bagay na binibigay sa'yo ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng Diyos ngayon ng bagong pag-iisip. No? Ng bagong motibo ng ating paglilingkod. Ang sabi dito, stop dwelling on what cannot be changed. Huwag na po tayong mabuhay doon sa mga bagay na hindi na natin nabago o hindi kaya natin baguhin. Minsan kasi, kaya hindi ko ma-asenso kasi sayang. No? Kung nag-aral sana ako, isa akong matagumpay na tao, you cannot change the past. Kung hindi mo na babaguhin yung ano na yun. Naalala ko yung anak ko, sabi ng anak ko panganay, Tay, sabi niya, nung kami nasa Tagaytay, sabi niya, Tay, alam mo, sabi niya, nagsisisi ako. Sana, sabi niya, manager na ako ng kumpanya namin sa abroad ko, okay na kapag-aaral. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo na. Kasi kung sasabihin mo sa akin na sayang hindi ka nag-aaral, hindi kasi kami may mali siya hindi siya nag-aaral Pero sabi ko, malaking blessing dahil dinala ka ng Panginoon dyan. Nagkaroon ka ng maraming karanasan. Sana wala ka dyan. May natutungan mo ngayon kung babalikan mo pa yung dati. Kaya sabi dito, stop dwelling on what cannot be changed. Huwag ka manatili doon. Ang sabi dito, pag pinangahawakan natin, yung nakaraan natin, yung mga regrets natin, nagiging paralisado yung ating spiritual na buhay. Ang sabi dito, yung ating emosyon, nagkakaroon ng problema. Tinawag tayo ng Panginoon para magtagumpay tayo. No? Hindi yung nakapokus tayo sa dating bagay. Tinawag tayo ng Panginoon dahil merong bagong pinagagawaan Diyos sa atin. Huwag mo nang balikan yung dati. Sikapin mo ngayon, ang sabi ng talata, sabi niya doon, hindi ko sinasabi na ako ay perfecto na, pero pinakalimutan ko yung nakaraan. Sinisikap kong marating yung kasalukuyan. Dapat meron tayong pananaw na ganun palagi sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi natin nagawa mo nakaraang taon, simulan natin gawin na yun. Kasi kung wala tayong motivation na gano'n, sasabihin natin, hindi yata ako lumalago bilang isang Kristiyano. So, kaya sabi dito, namimiss natin yung mga pagpapala ng Panginoon na inihanda ng Diyos sa atin kasi lagi tayong nakatingin doon sa ating nakaraan. Kaya po mga Israelita, ganyan Nasanay sila, naalipin sila doon, di nila makita. Nagsabi ng Panginoon sa kanya, dadalhin ko kayo sa lupang pangako na inihanda ko sa inyo. Magiging iba yung buhay nyo, hindi kayo magiging alipin doon. Kaya sabi niya, stop dwelling on what cannot be changed. Kalimutan mo na yun. Isipin mo ngayon, merong pinagagawa ang Diyos na bago na lalakaran mo sa panahon sa darating na 2026. Sabi dito, God's forgiveness gives freedom. Pag nakatali ka sa nakaraan mo, wala kang kalayaang mag-isip ng bago. Di ba? Yung opportunity, hindi mo makakamtan. Kaya sabi dito ng 5:17, declares that in Christ we're a new creation na. Meron ba namang Kristiyano na hindi lumalago
ginagawa kasi pabalik-balik sa dating buhay. Sabi ko nung Sunday sa kanila, naranasan, meron po kaming mga kapatiran doon na for so many years na backslide. Bumalik. No? Sabi ko sa kanila, doon sa pagpanahon na nagpa-backslide kayo, ano po ang napala ninyo? Alam nyo? Wala, pastor. Nalulong sa sugal. Lahat ng kinita doon lang napunta. So sabi dito, pinalaya ka na ng Panginoon. Binigyan ka na ng kalayaan ng Panginoon. At sabi niya, God's grace over us a clean slate. His mercies are new every morning. Malaya ka na doon. Yung habag ng Diyos ay mararanasan mo. Yung awa ng Diyos mararanasan mo. Yung biyaya ng Diyos mararanasan mo na. Pinalaya at pinatawag ka na ng Panginoon. Marami po mga Kristiyano balik na balik. No? Kaya po, pagkabalik ka ng balik, hindi ka lumalago, wala kang nakikita magandang patutumahan ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya sabi, tingnan po ninyo, sabi niya, yung lamentation, ang ganda po, pag-ibig ni Yahweh, hindi na mamaliw. Hindi natatapos sa pag-ibig ng Diyos, yung hindi magmamaliw. No, ang pag-ibig ng Diyos at tabag ng Panginoon, ito'y laging sariwa bawat umaga. Naniniwala ba tayo na mayroong magandang inihanda ang Diyos sa atin? Ang Panginoon sa atin. Totoo po yan. Akala ko nga noon, sabi ko, Lord, wala nang inihanda ang Diyos sa akin. Sabi ko, mukhang mamamahinga na ako. Iyak nang iyak ko yung dalawang ate ko na sabi ko, bahala ka na sa pamilya ko. Kasi nung time na yun, sabi nga ng doktor, mabuti pastor, nagpa-emergency ka. Alam mo ba sabi niya, marami ng heart attack na nangyari sa'yo. Nagulat po ako kasi yung heartbeat ko po ay hindi lumalampas ng 60. Hanggang 60 lang po, 58, 55. Ganun lang po ang heartbeat ko. Kaya po nung matapos po yung angioplasty, nilagyan po ako ng holster, magdamag. Siguro mga 1 o'clock na madaling araw, grabe, bumilis po yung heartbeat ko, grabe, kinakabahan ako, hindi ako makatulog. Kinabukasan, sabi ng doktor ko, kamusta, pastor? Sabi ko, Dok, grabe po yung heartbeat ko kagabi. Anong oras? Sige, tingnan ko sa nurse station. O nga, nagkaroon ka ng ano. Sabi niya, expect mo na yan kasi yung heartbeat mo nasa 70 to 80 na. Sipin mo, ang tagal ko, kaya pala 60 lang ang heartbeat ko. Kaya pala pag halimbawa, inupuho ako noon, grabe po yung hinga, yung parang malalabutan na ako ng hininga. Pero there's a new things. A fresh start, sabi ko, Lord, ngayong taon na ito, marami kaming igugol para sa gawain ng ating Panginoon. Mag-goal po tayo. No? Gawin po natin ngayong taon, seryosohin po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. At talagang sabihin natin, Lord, gusto kong meron na akong magagawa na sisimulan ko ngayong taong ito. Ang dami po sa atin, ang dami pinagagawa ng Panginoon sa atin. Hindi lang po natin napapansin. Pangalawa po, sabi niya, embrace God's new work. Yakapin daw po natin yung bagong pinagagawa sa atin ng Diyos. Meron pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi lang natin nakikita minsan eh. Kasi wala nga po tayong goal eh, wala tayong tinatarget. Alam niyo po ba, pinapanood ko po yung mga vlog ngayon ng mga tumanggap sa Panginoon sa galing po ng CCF. Sino po nakapanood sa inyo ng testimony ng mag-asawang tomboy doon sa CCF? At nagsimula po sila na may nakakita sa kanila at sila po ay in-invite sa church. At doon sa pagdalo nila sa church, wala daw pong nagsabi sa kanila, alam nyo, masama yung ginagawa ninyo. Wala.
continuous yung pagdalo nila dahil sabi nila mukhang maganda ito. Pero mayroong nagul sa kanila na alagaan sila. At alam mo, dumating ng panahon, na-convict po sila na sila mismo nagsabi na mali yung ginagawa nila. Alam mo, naghiwalay po sila. Parang babae po yun, naghiwalay sila at sinimulan nila na sila po ay gamitin ng Panginoon. Isipin mo, salamat sa Panginoon dahil mayroong mga taong tumulong sa kanila dahil alam nila na someday, sisimulan ng Diyos yung bago dito sa mga tao ito na nagkasala, nagkamali. Kaya alam mo, sabi nga nila, I love CCF family. Dapat meron din po tayong marinig dito, no? Dahil meron tayong good. Sabi niya, embrace God's new work, no? Sabi niya, recognizing the new things God is doing. No? Ano ba yung recognizing sa Tagalog? Kinikilala, kikilalanin, no? Natin yung bagong bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Minsan may sinasabi na yung Panginoon kasi sa atin, ayaw natin. Nagmamatigas tayo. Lord, di ko kaya yan. No? Wala kang talent yan. Di ba? Yung pala, si Lord na nagsasabi sa'yo. Meron na magandang bagay na nandun na, ipinauna na ng Panginoon. Sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. Meron pong sabi ng sa isang gathering ng mga pastor, sabi ng chairman, Pastor, sabi niya, pwede ka bang magbigay ng patotoo, testimony dahil nga doon sa nangyari. Sabi ko nga sa kanila, alam niyo po, within 14 years, no? 14 years na ako'y nasa kumpanya noong panahon na yun. Never po akong nakapagtabi ng pera sa bangko kahit nagpapaaral ka ng 2 kolehiyo. No? Mabigat po na may pinag-aaral. Sabi ko nga, nung ako'y magkasakit, nitong lately, tsaka lang ako nakapaglagay ng 100,000 sa bangko kung kailan po ako nagkasakit. Pinatutunayan lang po ng Panginoon. Sabi niya, recognizing the new things God is doing. Alam niyo po, nung ako po ay mag-testimony, sabi nila, Pastor, alam mo ba, lahat kaming nakinig ng patotoo mo, ginawa po namin sermon halos lahat ng buong Montalban San Mateo Church. Because God merong great miracle na ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Totoo po yun, mga kapatid. I-recognize natin yung mga bagong bagay na ginagawa, pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung ginagawa ng Diyos sa atin. Minsan nahihiya tayo, no? Ayaw natin na ipatotoo yung kabutihan ng Panginoon. Pero ito yung mabuting ginagawa ng Diyos. At gusto natin simulan yung mabuting ginagawa ng Diyos sa atin na to. Tayo mismo sa ating buhay, sinisimulan na rin natin. Sabi niya, this requires spiritual sensitivity and trust in His timing. Sensitive po ba tayo sa sinasabi ng Panginoon? Yan po minsan dyan tayo kulang. No? Hindi tayo sensitive doon sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, masdan mo, tingnan mo. Sabi sa mga Israelita, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita? Sabi nila, ang dami ko nang pinasimulan sa iyo. Pero ikaw, nangangako lang tayo minsan, pero hindi natin sinisimulan. Yung mga bagay na nais ng Diyos ay pagawa sa atin. Isipin mo, sabi na, gagawa ko ng 100 sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kung titingnan natin, Lord, hindi yan mangyayari kasi imposible yan. Pero ito yung start. Ito yung simula
para ikaw mismo makita mo na mayroong ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Alam mo, tingnan po ninyo ilang taon tayo nagpipray na sana magkaroon tayo ng musician. Yan dati yung Mr. Lisa, walang musician, walang tutugtog. Pero dahil nakita natin yung kakulangan, we are very sensitive to pray. Nangyari yung mga bagay na yun dahil sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Itong taon na ito, mga kapatid, alam mo, buti pa nga yung magnanakaw, may goal silang magnakaw. Ating gobyerno, no? May plano sila, pinagplanuhan, hati-hatiin natin yung pera ng bansa natin. Di ba? Sila nga nagpaplano ng masama. How much more tayo na tinawag ng Panginoon na kailangan natin magplano ayon sa kalooban ng Panginoon at sa gagawin ng Diyos para sa atin sa church. Ang daming plano ng Panginoon. Ang daming plano ng Lord na binibigay sa atin. O yung mga kabataan, no? Magplano kayo na makapagdala kayo ng katulad ng kabataan. Di pag nakapagdala kayo, dadami. Di ba? Kaya lang din natin napapansin yung kailangan ko nang simulan to. Kailan natin sisimulan pag matanda na tayo? Sabi doon sa ating tema, a fresh start. Ngayong bata pa tayo, ngayong kaya pa natin gawin, simulan natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng motivation, magkaroon tayo ng hangarin, ng layunin. Bigyan daan natin yung nais ng Panginoon. Merong practical step to embrace. Sabi dito to change, spend time in prayer and scripture to discern God's direction. Dito na po pala, pag tayo po ay nagkakaroon ng panahon na manalangin, basahin natin ang salita ng Panginoon, binibigyan tayo ng discernment ng Panginoon. Ito yung direction mo. Ito dito ka magsimula. Ito yung gawin mo. Nung sinimulan po namin yung gawain sa Montalban, paano sabi kong nahihirapan ako kasi pandemic. Sabi ko, bawal. Minsan nga, pinuntahan pa kami ng barangay. Bawal ho ang gathering sabi ng barangay. Pero sabi ng mga kapatiran, Pastor, ituloy lang natin. Basta wala lang maingay. Basta hindi natin maistorbo yung kapitbahay kasi sila yung magsusumbong sa amin wala pong pinagdadausan sa ilalim ng yung mangga. Pero po rin ang Panginoon, dumating ang panahon na sabi ng mga kapatiran, Pastor, kailangan na po natin na maghanap ng lugar. So, we pray. Nanalangin kami, Lord, samahan mo kami. Bigyan mo kami ng lugar. Sabi ng isang kapatiran, meron kaming space sa bahay na pwede natin gamitin. So, nag-start po kami. Ang mabigat pa yung kanyang bahay, pail ng ganon. Pag ganon po yung aming lugar. Kaya nung dito, hindi nakikita yung dito. Pag nagsiservice na kami. Hanggang sa sabi ng kapitbahay, meron pong pinauupahan dyan kung gusto nyo, gawin ninyo. Puri ng Panginoon, ngayon isa ng gawain siya. Bakit? In-embrace po namin yung nais sa Panginoon through prayer. At tinignan namin, sabi namin, ito na yung gusto ng Panginoon. Sabi ng create space in your life for God's plan for letting go of distraction or old habits that hinder growth. Iwasan lang po natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin na hindi naman mahalaga na mga dati pa para lang hanggangan yung ating paglago. Huwag na po natin balikan yun. Isipin natin ngayon na sa paglago ko, sisimulan ko ngayong 2026. Mag-i-start ako. Tingnan mo, dati mga kabataan, uma-attend lang kayo. Pero dahil sinimulan ninyo na mag-document ako sa music,
o di merong result. No? Nandiyan na kayo. Ngayong nandiyan na kayo, ano naman ang magiging goal natin ngayon? Nagkaroon tayo ng goal na magdadagdag kami. No? Magyayaya ako. Magdadala ako para sa Panginoon na maraming mga kabataan na matuto sa music. Hilingin natin sa Panginoon yan. No? Sabi dito, tingnan po ninyo, no, yung mga Israelita, nung panahon na sila nasa wilderness, struggle po nila. No? Isang pinakamahirap sa kanila, yung sila ay magtiwala sa sinasabi ng Diyos sa kanila. Yan po yung kalaban natin kung bakit hindi tayo makapagsimula, mayroong mga bagay na alanganin tayo. Struggle sila to trust God as they journey to the promised land. Sinabi na ng Diyos kay Moises na ito yung magiging buhay nila, ayaw nilang maniwala. Alam niyo po malungkot dahil wala silang goal na pasukin yung lupang pangako na matay po lahat ng generation ng mga matatanda. Wala pong nakapasok sa kanila maliban kay Joshua at kay Caleb lang. Doon sa generation nila, sa generation nila, lahat namatay. Mga bagong generation na yung pumasok ngayon. Dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi nito, yet God is doing something new by providing manna. Isipin mo, hindi nila nakita yun? Na kumakain sila, namumulot sila ng pagkain galing sa lupa. Kaya kahit anong gawin ng Diyos, kapag hindi natin alam, ayaw natin mag-commit, no? Ayaw natin magsimula na lumakad doon sa gusto ng Panginoon, kahit may himala pa, hindi mo makikita. Ganun po ang mga Israelita. Sabi diyan, yet God was doing something new by providing manna and guiding them daily, demonstrating His faithfulness. Hindi nila nakita yun. Andun yung sa gabi, meron pong haliging apoy. Sa araw, merong ulap na pumapayong sa kanila, hindi pa rin nila nakita yung katapatan ng Panginoon. Tapat po ba ang Diyos sa atin? God is faithful ba sa atin? Yes, totoo po, tapat ang Panginoon. Tayo po ang may problema. Pangatlo po ang sabi, walk in faith. Lumakad tayo sa pananampalataya. Ano pong sabi ng faith requires action? Pag meron ka pananampalataya, dapat aksyonan mo yan. No? Ano sabi ni Apostol Pedro? Lord, naglalakad sa tubig. Ang Panginoon sabi niya, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako maglakad din sa tubig? Sabi ng Lord, sige, punta ka dito. Hindi po nangyari na nakalakad si Apostol Pedro sa tubig kung hindi po siya bumaba ng bangka. Diba, kung gusto mong embrace yung first start natin, stepping out even when the future seems uncertain. Kahit na may mga hadlang pa yan. Kahit na ano pa yan. Umaksyon ka para sa Panginoon. Yung matagal mo nang pinagpipray, aksyonan mo na yan. Kasi kung hindi, magsasawa tayo. Kaya marami pong mga Kristiyano nagsasawa. Pero yung mga tao na umaksyon sa kanilang pananampalataya, yun po yung mga tao matagumpay na nangyayari yung kanilang nais gawin sa buhay. Kaya sabi ng Hebrews 11:1, ngayon yung pananampalataya ay kapanatagan. Umaasa ka na darating yung bagay kahit hindi mo nakikita. Faith nga eh. Diba? Sabi diyan, faith is a substance of things, hope for the evidence of things not seen. Confidence tayo sa ating inaasahan kahit hindi natin ito nakikita. Kaya kung meron kang pananampalataya, kailangan may action din. No? Yung pananampalatayang walang gawa
sabi ng Bible, atay. At hindi nais ng Diyos yung ating pananampalataya ay namamatay. Alam niyo po, kung aaksyonan natin ang ating pananampalataya, hindi lang ganito karami tayo lagi. No? Kasi lahat tayo mayroong pinagagawa ang Panginoon sa atin. Alam niyo po, mabuti pa yung mga manguhula eh. Yung mga pungsoy. Di ba? Yung mga pungsoy, pagdating ng January pa lang, talagang ang dami na sinasabi sa'yo. Sino ba yung nagpapungsoy dito? Di ba yung mga mayayaman nagpapapungsoy para alam nila yung simula ng taon. Pero tayo sa Panginoon, ang sabi niya, it's a new every morning, bago bawat umaga. Yung nais ng Diyos sa paggising pa lang natin, yung pinapakita natin sa Panginoon ay bago. Sabi dito, trust in God's promises. Pagkatiwalaan natin yung Diyos sa Kanyang mga pangako. May pangako ba ang Panginoon sa atin? Sabi nga, 3,000 plus, yung pangako ng Panginoon sa atin. And are we confident to the promise of God na mangyayari sa ating buhay? Sabi ko nga ngayong 2026, ang pangarap ko po ay makapaglagay ng church sa San Mateo Rizal. Kasi meron po tayong ilang church sa Montalban. Inigan, Base Camp, yung Calapasawili, tapos Centeria, 4 po na church. No? Pero wala tayong church sa San Mateo. So sabi nga namin, we're praying and we're planning this coming 2026 na makapagtayo ng isa pang church dito sa San Mateo Rizal. Sabi niyan, trust in God's promises. God's plan are always for our good. Yung plano ng Panginoon, lagi natin isipin na ito ay para sa ikabubuti natin. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, ang sabi dyan, lagi natin binabanggit dyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magtutulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kung gano'n pabuti yung plano ng Panginoon, why not? Hindi natin simulan. No? Yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. We can start, a fresh start this coming 2026. Meron naman po tayong pinapanalangin sa Panginoon, Lord, this coming 2026, kahit anong mangyari, yung kaibigan ko, kahit isa man lang, tulungan mo akong madala sa Panginoon. Alam mo po, nalungkot po ako eh. Alam mo kung bakit? Sino kilala niyo si Ian Constantino, di ba? Si Ian Constantino ay ano to ng CCF. Ay, may Victory yata, Victory. Sa Victory yan. Nakita ko noong isang araw, kasama-sama ni Apostol Jonathan Perion. Nagpo-promote. Sabi ko, paano ba yan napunta sa Maranatha sa Fort Watts? Si Ian Constantino samantalang isang nagsusunglit dyan sa Victory. Hindi ko sinasabing pangit na napunta siya roon. No? Pero yung kalagayan na sa Christian, maganda na po yung kalagayan niya nung time niya nasa Victory siya. Isipin mo, binubol ngayon ng mga Maranatha na yung mga artista ay mapunta sa kanila. Di ba? Yun nga, Kristiyano na nga yun eh.
Dapat sabi ko nga, yung ginugol nila, yung hindi naman palataya. Pero nakakalungkot kung sino pa yung mananampalataya, yun po yung nais nilang akayin doon sa kanilang samahan. Alam nyo, na-reason kung bakit nalulungkot po ako, sa kanila po parang Iglesia ni Cristo din po sila. Pag wala sa kanila, walang kaligtasan. Pag wala ka po sa loob ng church sila, hindi ka rin ligtas. No, kaya doon po ako nalulungkot. Pero tayo, mga kapatid, yung goal natin ngayon, magsimula po tayo. Anong date na ba ngayon? Tapos yung date January ano ngayon? January 18. Kalilipas pa lang po ng bagong taon. Simulan po natin sa bagong simula yung ating buhay Kristiyano. Sabi nito, share the example of the Israelites crossing the Red Sea. God make a way where there was none, providing the trust. Trusting Him leads to miraculous breakthrough. Oh. Binanggit ko yung example na yan, sapagkat nung panahon na yun, wala na silang pupuntahan. Akala nila tapos na sila, papatayin sila ng mga Egyptian, andyan sila nakaharap sa dagat. Ang sabi ng mga Israelita, Moises, mamamatay na kami. Ililibing mo lang pala kami dito. Pero mo sa kabila noon, sa kanilang pagsentimento, sabi lang, gumawa ang paraan ng Diyos. Isipin mo, pinaglakad sila sa tuyong dagat. Pero hindi gusto lang ng Diyos na ipakita sa kanila na ang kabutihan ng Diyos, kung sila'y magtatapat, hindi lamang yan yung miracle na ipapakita ng Diyos sa kanila. Marami pa pong ipapakita ang Diyos sa atin. Once na tayo'y nagsimula ng bagong simula na kasama ang Diyos sa lahat ng ating layunin at lighiin na gagawin sa ating paglilingkod. Sige po, sa bagong taon nito, ano po ang plano natin? Si Sister Rose na, nagulang ako, sumilan naman. Noong Sunday, Sister Rose na nagsusumili. Purihin ang Panginoon. Dami natin kayang gawin sa Panginoon. But the question is, kailan ka magsisimula? Lahat naman tayo nag-iisip, Lord, gamitin mo. Pero the question is, kailan ka hahakbang? Ang dami mong plano ngayong 2026. Yung iba, nasimulan mo na. Maaaring sa trabaho, no? Nagplano tayo na itong 2026 ay mag-around the world ako. Pero pagdating sa Panginoon, ano po yung ating plano na sisimulan natin? Meron dapat. Meron tayong target, meron tayong goal. At the end of the year, sasabihin natin sa sarili natin, Lord, nagawa ko yung sinabi mo, tapat at mabuting alipin, ginawa ko yung pinakamabuti ng simula ako. Yun yung kulang sa atin. Minsan natatakot tayo na magsimula, baka hindi natin matapos. Nasabi po ng talata, He who began a good works in you, He'll be faithful to complete it. Kung gusto natin marapin yung ating sinimulan, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya alam ng Lord na nagsimula ka na. Huwag ka lang hihinto. No, huwag lang tayo hihinto. Kaya nga po lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon dito, tayo po yung mamimili kung gagawin natin o hindi. Tinuturo lang sa atin ito ng salita ng Panginoon upang i-guide tayo na simulan mo na. Gawin mo na. Dahil sasamahan tayo ng ating Panginoon. Alam ni Lord yung ating mga hangarin sa buhay at hindi sinasayang yung ating panahon
para hindi natin magawa yung bagay na inaasam ng Panginoon sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sabi ng Ecclesiastes, o ano ba sa Tagalog yun? Hindi, Lamentation. Lamentation ba na? Hindi sa Tagalog. Ano sa Tagalog? Mangangaral. Ano sabi ng mangangaral? Chapter 3. Chapter 12 verse 13. Isa lamang, anong sabi doon? Ang katungkulan ng tao. Ulitin ko po. Ito goal ng tao, sabi niya, isa lamang ang katungkulan ng tao. Lahat po tayo, ang tungkulin, matakot sa Diyos, sundin ang kanyang utos, ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat anuman ang ginawa natin, hayag man ulihin, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Ang goal po, nandun yung goal natin. Kapag hindi natin nagagawa, haharap tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pagsusulit sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po, hindi na po ako nagsasalita ng mahaba. Kasi po pag ako'y tumayo at tumagal, pag umupo ako, parang yung binti ko masakit. Sabi ko nga talagang nagkakaedad na po talaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon, nawa po itong taon na ito, 2026. Isipin natin, Lord, magsisimula na ako. Gagawin ko na kahit na ako'y may edad na. Sa mga kabataan naman, Panginoon, ayaw ko sayangin yung mga panahon na magdaan sa buhay ko na hindi ko ginawa yung isang bagay na pinagagawa niyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon, purihin ng Panginoon sa umaga.